ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Bagong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Isa na naman pong mainit na pagbati ang ipinapaabot namin sa inyong lahat. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, na hindi po kami magsasawang ipagsigawan sa buong mundo, nang kami ay magpakababa sa harapan ng Panginoon. Siya po ay nagpakilala sa amin. Kung kaya nakilala po namin ang Jesucristong nakilala ng mga apostol, at sa pamamagitan nito ay hindi na po naging misteryoso sa amin ang Ama. At nang makilala po namin ang Panginoong Jesucristo, doon po namin nakita ang kakaibang klaseng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Na noong una, dito po sa ating programa, tumatanggap kami ng inyong mga katanungan at kayo po ang aming saksi na sa lahat ng ibinigay ninyong tanong sa amin, sa loob po ng halos 30 taon, lahat po ng inyong katanungan ay nilinis ng Diyos. At kami rin po ay namamangha kung bakit ito ay nagagawa ng Panginoon. Samantalang kami ang naririnig ninyong nagsasalita dito sa radyo. At dahil napakahalaga sa Diyos na pakinggan ng mga tao ang katotohanan sa kanyang mga salita, ang Diyos ay gumagawa ng mga pamamaraan upang ang mga tao ay pakinggan ang salita ng Panginoon. Kung kaya ngayon po ay nagkaroon tayo ng ibang format dito sa ating programa. Ito po ang tinatawag nating Bible reading o kung paano basahin ang mga salita ng Diyos. At dito po natin nakita na noong una ay binabasa rin po namin ito noon. Hindi po namin masyadong pinapansin. Ngunit ngayon, sa pagkakilala namin sa Panginoong Jesucristo, nakita namin na napakahalaga nitong nakita ni Apostol Juan sa Apokalipsis 5 mula 1 hanggang 5 nang makita ni Apostol Juan ang selyadong aklat. At sa nakita niyang walang sinumang tao sa ibabaw ng lupa o sa ilalim man ng lupa o sa ibabaw man ng langit na po pwedeng makapagbukas sa selyadong aklat dahil ito ay tinatakan ng 7 tatak, kung kaya imposibleng mabuksan ninumang tao. Si Apostol Juan ay nalungkot at siya ay umiyak ng mainam. At sa kanyang naging kalagayan, doon po niya narinig ang isang tinig na nagsasabing mayroon palang makapagbubukas sa selyadong aklat, ang nagmula sa lahi ni Huda, na ang tinutukoy ay ang Panginoong Jesucristo. At dahil ito po ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis, ang paniniwala namin noon, ang aklat na ito ay makikita pa lamang sa darating na panahon. At ni minsan ay hindi pumasok sa aming kaisipan na ito ay ang Biblia, dahil ang banal na aklat ay hindi naman nakasara. Ito ay binubuksan ng mga tao, pinag-aaralan ng mahabang panahon, at napakaraming taong kinilalang naging marunong sa mga salita ng Diyos. At sila ay nangaral sa mga tao. Kanilang itinuro sa mga tao ang mabubuting bunga na dulot ng pagbasa sa banal na aklat. Papanong itong nakita ni Apostol Juan, napapasok sa aming kaisipan na ito ay ang Biblia. Subalit nang marinig po namin ang mga taong nag-aral ng napakahabang panahon sa mga Bible schools at sa mga seminaryo na ang kanilang naging aklat ay ang Biblia,
Pero kung bakit sa aming pakikinig ay napansin naming sa kabila ng isang aklat na kung saan sila ay nagpakadalubhasa sa mga salita ng Diyos, kung bakit hindi po sila nagkakaunawaan. At dahil dito, maging sa pagkakilala sa Panginoong Yesukristo ay magkakaiba ang ipinangangaral nilang Yesukristo. At kung bakit sa isang aklat na kanilang binasa at pinag-aralan, mayroon silang kani-kaniyang pamamaraan para sa kaligtasan, gayunmang lahat sila ay inaangkin at ipinangangaral ang kaligtasan. At napakaraming tao ang naniniwala at sumusunod sa kanilang mga turo. Ngunit ito po palang nabigyan naming pansing ito ay napakahalaga na sa harapan ng Panginoon na kami po ay magkaroon na ng duda sa naririnig po naming pangangaral ng mga tao sa mga salita ng Diyos. At doon po namin nakita, tinanggap at pinaniwalaan na ang aklat na tinutukoy dito ay walang iba kung hindi ang banal na kasulatan na tinatawag nating Biblia. At wala nga palang sinumang tao na po pwedeng makapagbukas o makapagpahayag sa katotohanan sa mga salita ng Diyos, maliban lamang sa Panginoong Yesukristo. At yun po pala, sa harapan ng Diyos ay isang kababaan na. At ang katotohanan ito ay ipinakita ang demonstrasyon sa Marcos 4:34. Hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga, subalit kapag kasama niya ang kanyang mga alagad, ipinapaliwanag niya ito isa-isa sa kanila. Ito pala ang katumbas ng selyadong aklat kung paano binubuksan ng Panginoong Yesukristo. At dahil po ang aklat na tinutukoy ay wala naman tayong pwedeng sabihing ibang aklat patungkol sa kaligtasan, kaya maliwanag na ang tinutukoy ay ang banal na kasulatan na tinatawag po nating Biblia, na sa harapan ng Panginoon, ito pala ay selyado at walang sino mang taong makapagbubukas o makapagpapaliwanag sa katotohanan sa mga salita ng Diyos, na siya pong ginagawa natin ngayon dito sa ating programa, kung bakit maging ang pagbabasa sa mga salita ng Diyos, tayo ay nagdedepende sa Diyos o hinihintay natin ang Panginoong Yesukristo na buksan ang selyadong aklat sa atin. Marahil kayo po ay nagtataka, bakit ba palagi nating idinidiin dito sa ating programa? Ang banal na aklat ay selyado. Kung subukan po kaya nating magbasa ng isang talata, at yaman din lamang na ang pakay natin dito ay ang para sa kaligtasan. Magbabasa po tayo ng isang talata kung alin ang pinakamadaling pamamaraan para sa kaligtasan na nanggaling mismo sa bibig ng Panginoong Yesukristo. Narito, meron po tayong babasahin na isang pamamaraan para makamit ang buhay na walang hanggan. Ito po ay nasa 1:3:16. Basahin po natin. 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Susubukan ko pong babasahin naman ito sa English, ang John 3:16, quote, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Unquote. Sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sinumang maniwala sa kanya
ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ang aklat na nakita ni Apostol Juan na selyado ay walang iba kung hindi ang Biblia, ito pong binasa natin. Paano po ito selyado o sarado? Samantalang napakaliwanag nito sa unawa ng tao na mayroong isang Diyos at sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa makatwid, na walang iba kung hindi si Jesucristo. O hindi po ba maliwanag na iba ang Ama kaysa sa anak? Dahil dito ay ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak na walang iba kung hindi si Jesucristo, at ang sinumang maniniwala kay Jesucristo ay hindi siya mapapahamak, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Diyos, selyado. Ito pong binasa natin ay napakaliwanag na sa unawa ng tao. O, paano po kaya ngayon patutunayan ng Diyos na itong binasa natin ay selyadong aklat? Nang ibig sabihin ay hindi ito po pwedeng maunawaan. Hanggat hindi sinisira ng Panginoong Jesucristo ang selyo para mabuksan ang aklat. Dito po sa binasa nating John 3:16, sino pong magsasabing mahirap ang kaligtasan? Dito napakaliwanag sa unawa ng tao. Basta maniwala ka lamang kay Jesucristo, mabibigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Kung kaya hindi po nakapagtataka na napakaraming tao ang sumasamba at pumupuri kay Jesucristo dahil sa talatang ito. Sa makatwid, maraming tao ang maliligtas sa pamamagitan pa rin po ng talatang ito. At bakit ang sabi ng Diyos, selyado ang aklat, napakaliwanag na sa unawa ng tao? Itong binasa nating 1:3:16, sa pagmamahal ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero binanggit po dito ang salitang Diyos. Sino pong Diyos ang tinutukoy dito? Ang Ama. Walang magsasabing hindi ang Ama. Pero nang kami po ay magtanong kung sino ba ang Ama, ang naririnig po naming kasagutan, siya ay misteryoso. Sa madaling salita, napakadali palang sabihin ang Ama, pero siya pala ay misteryoso. Sa makatwid ay hindi man pala kakilala ang Diyos na tinutukoy dito na ayon sa ating binasa, sa pagmamahal ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi man pala kakilala yung Diyos na nagbigay sa kanyang bugtong na anak. Mukhang dito pa lamang po sa unang talata ng ating binasa ay lumalabas na pinapatotohanan ng Diyos na selyado nga ang aklat. Bakit hindi kakilala kung sino ang amang nagbigay ng kanyang bugtong na anak, na ang lumalabas na ang kanilang ipinapahayag, siya ay misteryoso. At paano po kaya aalisin ng Panginoong Jesucristo ang selyo para mahayag po sa atin kung sino ang Ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak? Bakit po kaya ang sinasabi ng mga taong nagbabasa ng banal na aklat, ang Diyos Ama ay misteryoso, samantalang nababasa naman, bakit hindi nila nakita na dito sa talatang babasahin natin ay nagpapakilala ang Ama? Narito po, pakinggan natin, sapagkat ito ay nasa aklat ni Isayas o sakop po ito sa Lumang Tipan. Kung kaya nalalaman natin na ang Diyos na nagsasalita rito ay walang iba kundi ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Pakinggan po natin kung paano siya nagpapakilala. Basahin po natin dito sa Isayas 43:10. Nandito po ang Isayas 43:10.
Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Mukhang hindi po yata nailimbag ng mabuti sa Tagalog itong sinabi ng Ama. Napakahalaga po naman nito sapagkat siya ay nagpapakilala. Kaya akin pong babasahin sa inyo sa English ang Isaiah 43:10. Quote, "Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me." Unquote. Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, aking lingkod at pinili, na dapat ninyong paniwalaan at maunawaan na ako ay siya. Walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Hindi po ba pagpapakilala yan ng Ama ay nagpapasaksi pa sa kanyang mga pinili? Hindi po sa lahat ng tao. At dito ay idinidiin niya na walang ibang Diyos na napormang nauna sa Kanya at wala ring ibang Diyos na mapoporma pagkatapos niya. At ito po ang mahalagang sinabi niya na hindi po natin narinig nang basahin natin sa Tagalog, na dito ay idinidiin pa naman niya at siya ay nagpapakilala nang sabihin niyang I am He o ako ay siya. Bakit po kaya idinidiin ng Ama ang salitang ako ay siya? Sino po kayang siyang tinutukoy niya? Na kung sinasabi niyang ako ay siya, hindi po sila dalawa, kundi siya mismo. Uulitin ko ang sinabi ng Ama, ako ay siya. Hindi po ba maliwanag na siya mismo? Kung tayo po kaya ay magtatanong sa mga kinikilalang dalubhasa sa mga salita ng Diyos at itatanong natin kung sino ba ang tinutukoy ng Ama nang sabihin niyang ako ay siya, sinong siyang tinutukoy niya? Pero alam po ba ninyo na ako ay nakapagtanong na? Bawat mapagtanungan ko na kinikilala kong marunong naman sa mga salita ng Diyos dahil sila po ay nag-aral sa mga Bible schools at sa mga seminaryo. Itinanong ko, sino ba itong tinutukoy ng Ama? Bakit idinidiin niyang ako ay siya? Sino pong siyang tinutukoy niya? Alam po ba ninyong wala man akong natanggap na kasagutan doon sa aking tanong? Sa pagkarinig nila sa aking tanong, ngingiti lang. Yung iba naman, basta aalis na lamang, hindi po nila sasagutin yung aking katanungan. Pero sa amin pong pagpapakababa at nakilala namin ang Jesucristong nakilala ng mga apostol, doon po kami tinuruan ng Panginoong Jesucristo kung papaano ang pakikipag-usap sa Diyos. At ang natutunan po naming pakikipag-usap sa Diyos ay hindi po yung nalalaman ng maraming tao. Dahil ang mga salita ng Diyos ay nakasulat naman. Itinuro sa amin ng Diyos kung paano namin basahin ang Kanyang salita bilang kasagutan niya sa aming tanong sa Kanya. Kaya nang kami po ay magtanong kung sino ang tinutukoy niyang siya, bakit sinabi niyang ako ay siya? Sino siya? Tandaan po natin, itong tinutukoy ng Ama ay hindi sila dalawa, kundi siya mismo nang sabihin niyang ako ay siya. Tanong, sino pong siya?
At dito po kami sinagot ng aming Ama na maliwanag ngang nababasa sa 1:8-24. Basahin nga po natin. Nandito po ang 1:8-24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Eto na naman po, hindi po nailimbag ng mabuti sa Tagalog itong sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo. Kung kaya naging matibay po ang aming paniniwala na maging yung mga naglimbag sa Tagalog ay hindi rin kakilala kung sino ang Ama. Dahil ito po ang tunay na sinabi ng Panginoong Jesucristo na aking babasahin sa Ingles ng John 8:24. Quote, I said therefore unto you, that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Unquote. Sinasabi ko sa inyo, kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Tandaan po natin na ang nagsalita rito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Uulitin ko ang sinabi niya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pag-ugnayin po natin ang sinabi ng Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama na nagpapasaksi pa sa kanyang mga pinili sa Isaias 43:10. Kayo ay aking mga saksi, kayo'y aking lingkod at pinili. Dapat ninyong malaman at maunawaan na ako ay siya. Walang ibang Diyos na naporma na nauna sa akin at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Idiniin po doon ng Ama nang sabihin niyang ako ay siya. At ngayon, inaangkin ni Jesucristo. Idinidiin din ni Jesucristo ang sinabi niya sa 1:8-24, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Paikliin po natin ang pagsasalita ng Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Ama, ako ay siya. Sabi ni Jesucristo, ako ay siya. Sino po ang maniniwala dyan na sinasabi ng Ama, ako ay siya? At inangkin nga ni Jesucristo, ako ay siya. Sino po ang maniniwala dyan? Pero ang sabi ni Jesucristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Nasaan po ang kaligtasan kapag hindi pinaniwalaan yan? Uulitin ko po, sino po kaya ang maniniwala? Dahil ako po ay nagtanong na kung sino ang naniniwalang si Jesucristo ay siya rin ang Ama. Wala pong naniwala, gayon mang inaangkin nila ang kaligtasan. Nasaan ang inaangkin nilang kaligtasan? Gayong hindi nila pinaniwalaan na si Jesucristo ay ang Ama. Ang sabi ni Jesucristo, kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Nagpapatunay lamang po na hindi talaga po pwedeng makikilala si Jesucristo sa pamamagitan ng kakayahan ng tao. Kaya tama po sila dahil sa paggamit ng tao sa kanyang sariling kakayahan para makilala ang Diyos, ang lumalabas sa kanilang bibig, misteryoso. Kung babalikan po natin ngayon itong tinatalakay nating John 3:16, na sa maliwanag na unawa ng tao ay dalawa. Dahil nga nababasang
Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Maliwanag sa unawa ng tao na hindi isa, dalawa sila. Iba ang anak kaysa sa ama. Bakit po? Dito sa pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo, hindi sila dalawa. Isa lang. Hindi po ba ngayon ay lalong pinapatotohanan ng Diyos na selyado nga ang aklat? Bakit hindi ito nakita ng maraming tao? Gayong ito ay kanilang binabasa, pinag-aaralan ng mahabang panahon. Hindi po ba ngayon dapat lang tayong magmakaawa sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, para alisin niya ang selyo sa aklat upang may papahayag niya sa atin papaano na ang Panginoong Jesucristo ay siya rin ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Papaano ang Panginoong Jesucristo ay siyang Diyos na nagsalita sa aklat ni Isaias na inangkin niyang, "Ako ay siya, walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin, at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko," na inangkin ng Panginoong Jesucristo. Kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Papaano po yun? Kaya siguro po, dapat tayong magmakaawa ngayon sa Panginoon upang buksan sa atin ang selyadong aklat. Paano nga nangyaring ang Panginoong Jesucristo ay siyang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama? Bakit hindi po tayo magmakaawa sa Diyos? Ang maliwanag na unawa ng tao ay salungat sa kapahayagan ng Diyos. Ang sabi ng tao, napakaliwanag na nababasa na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At napakaliwanag ding nababasa na inaangkin mismo ni Jesucristo na siya ay isinugo ng kanyang ama. Paano ngayong si Jesucristo ay siya rin ang ama? Pero tignan po natin, kapag inalis ng Panginoong Jesucristo ang selyo at kung ano ang matatambad sa atin, hindi po kaya tayo mamamangha kung bakit ang ating babasahing mga talata ay maliwanag ding nababasa ng maraming tao, pero bakit hindi nila nakita? Bakit hindi nila ito naitugma? Na napakaliwanag ngang maipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbasa sa kanyang mga salita bilang turo ng aming Ama sa amin. Na ito pong babasahin natin ngayon, pinapaniwalaan naman ng mga nagbabasa ng banal na aklat na ito ay ang Diyos ni Abraham na tinatawag na Ama. Tinatanggap nilang siya nga ang gumawa ng testamento ng kaligtasan. Pero bakit hindi nila nakita kung paano tinupad ng Ama ang testamento ng kaligtasan na kanyang ginawa? Basahin po natin dito sa Genesis 17:7 nang ang Ama ay gumawa ng testamento ng kaligtasan. Nandito po ang Genesis 17:7. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Narinig po natin ang ginawa ng Ama. Gumawa siya ng testamento. Ibinigay ito kay Abraham at para sa lahat ng lahi ni Abraham. Gaano ba kahalaga ang testamentong ito? Ayon sa Diyos, sa pamamagitan ng testamentong ito na kanyang ginawa, siya na Diyos ay kanilang magiging Diyos. Ganyan po pala kahalaga
ang testamentong ginawa ng Diyos. Uulitin ko, para siya na Diyos ay kanilang magiging Diyos. Pero ito pong testamento ay ibinigay ng Diyos kay Abraham at sa lahat ng kanyang lahi. Tayo po kayang mga Pilipino at yung iba pang mga lahi o nationality, hindi naman sila lahi ni Abraham. Ang katotohanan, tayo pong mga Pilipino, ni isang patak ng dugo ni Abraham ay wala po tayo. Paano? Kasali po ba tayo? O sino po talaga ang kasali dito sa testamentong ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham? At dahil po pwede palang makipag-usap sa Diyos ayon sa itinuro ng Panginoong Jesucristo, nagtatanong tayo ngayon sa Diyos kung sino ang sakop sa testamentong kanyang ginawa. At ang naging kasagutan ng Diyos ay ipinahayag po ito kay Pablo. Sino po ba si Pablo? Kung kanino nagpakilala ng personal, si Jesucristo. At sa pagkakilala ni Pablo kay Jesucristo ay kasabay na nakilala niya kung sino ang Ama. Ngayon, ipinahayag ng Diyos kay Pablo ang kasagutan doon sa ating tanong. Uulitin ko po ang tanong natin sa Diyos. Panginoon, hindi po kami lahi ni Abraham. Ni isang patak ng dugo ni Abraham ay wala kami. Sino nga ba talaga ang sakop sa testamentong inyong ginawa? Narito po ang isinagot ng Diyos na ipinahayag kay Pablo. Basahin natin dito sa Galacia 3:28. Nandito po ang Galacia 3:28 hanggang 29. Walang magiging Udyo o Grego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ito po pala ang sagot ng Diyos. Walang Hudyo o Griego man, walang alipin o Malaya man. Kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sabi ng Diyos, kung kayo ay kay Kristo, sino pong Kristo ang tinutukoy niya dito? Siya ay si Kristong nagsalita sa atin kanina na sinabi niyang, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pero pinapaniwalaan naman ng maraming tao yan na si Jesucristo na anak ng Diyos ang siyang tagapagligtas. Paano naman ang inangkin ng Ama? Bakit hindi po natin muling basahin itong Isaiah 43:10 hanggang 11? Isaiah 43:10-11. Quote, Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. I, even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Unquote. Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, aking mga lingkod at pinili, na dapat ninyong paniwalaan at maunawaan, na ako ay siya, walang ibang Diyos na napormang nauna sa akin, at walang ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. Ako at ako lamang ang Panginoon, at wala akong katabing tagapagligtas. Gusto ko pong ulitin ang huling bahaging sinabi ng Ama sa Isaiah 43:11. Ako at ako lamang ang Panginoon, wala akong katabing tagapagligtas.
Sino pong magsasabing nakabukas ang aklat? Dahil bakit ang mga nababasa ay nagkakasalungatan? Ang sabi ng Ama, wala akong katabing tagapagligtas. Dito, maliwanag na nababasa sa Marcos 16:19 na si Jesucristo nang siya ay umakyat sa langit, umupo siya sa kanan ng Ama. Bakit hindi po natin basahin? Nandito po ang Marcos 16:19. Ang Panginoong Yesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Hindi po ba nagkakasalungatan yan? Ang sabi ng Ama, wala akong katabing tagapagligtas. Ang ginawa naman ni Jesucristo, nang siya ay mabuhay na maguli, umakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Hindi po ba napakaliwanag ngayon at pinapatotohanan mismo ng Panginoong Jesucristo na ang aklat ay talagang selyado at dahil ito ay tinatakan ng 7 tatak, wala nga palang makapagbubukas na sinumang tao dito sa selyadong aklat. At dito sa ating paksang 1:3-16, sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang maniwala sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minamahal na nakikinig, ganyan ba talaga kadali ang kaligtasan ayon sa maliwanag na unawa ng tao? Pinapatotohanan mismo ng Panginoong Jesucristo na ito ay selyado pa? Bakit po ba ang sinabi natin, gayong napakaliwanag na sa unawa ng tao itong ating binabasang mga salita ng Diyos? Ito ay selyado pa. Balikan nga po natin itong tinatalakay nating John 3:16. Sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino pong taong magsasabing hindi pa ito maliwanag? At sino ang magsasabing hindi niya ito nauunawaan? Ang Ama na mapagmahal, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sinong magsasabing selyado ang aklat? Pero pinatunayan ng Diyos nang magsalita ang Ama sa Isaiah 43:10. Ako ay siya, wala nang ibang Diyos na napormang nauna sa akin, at wala na ring ibang Diyos na mapoporma pagkatapos ko. At kung sino ang tinutukoy niya, inangkin mismo ito ng Panginoong Jesucristo sa 1:8-24. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kapag hindi kayo naniwalang ako ay siya. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Napakalayo ng unawa ng tao sa tinatalakay nating John 3:16 kumpara sa ipinahayag ng Ama. At ngayon, binasa po natin itong Marcos 16:19. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nang siya ay mabuhay na maguli, umakyat siya sa langit at siya ay umupo sa kanan ng Ama. Sa pagkabasa po dito, sino pong magsasabing hindi pa ito maliwanag? Kung tatanungin po natin ang mga tao at isa sa larawan nila kung ano ang kanilang maliwanag na nauunawaan dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Marcos 16:19, hindi po tayo magtataka kung ang sasabihin nila, napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. Umupo siya sa kanan ng kanyang Ama. Di magkatabi sila na nakaupo. Selyado nga ba yan? Pero bakit nang magsalita ang Ama sa Isaiah 43:11, idiniin niya, wala akong katabing tagapagligtas. Ako at ako lamang ang siyang Panginoon. Wala akong katabing tagapagligtas.
Hindi po ba maliwanag na selyado nga ang aklat at hindi nga pala po pwede ang inaangking maliwanag na unawa ng tao? Pero bakit po kaya sa kabila ng napakaliwanag ng pinapatotohanan ng Diyos na selyado ang aklat, likas pa rin sa mga tao na ginagamit ang kanilang isip para unawain ang mga salita ng Diyos? Ito po ang naging resulta ng kainin ni Eva ang ipinagbabawal na bunga. Ito po yung nababasa nating ipinagbawal ng Diyos na kainin ni Adan at ni Eva, ang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama, na sa akala ng mga tao, si Eva lang at si Adan lang ang nagkasala dahil kinain ang ipinagbabawal na bunga. Pero bakit hindi nakita ng mga tao kung ano itong punong kahoy na ito, na sa pagsasalarawan pa lamang ng Diyos ay malalaman na kung anong klaseng punong kahoy ito? Ito ay ang punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at sa masama. Patungkol po sa masama ay mayroong sinabi ang Panginoong Jesucristo, sa puso ng tao nanggagaling ang kasamaan. Pero ang mabuti at ang masama ay nanggagaling din sa isip ng tao. Sa makatwid, ang tinutukoy pala ng Diyos ay ang kaluluwa ng tao, sapagkat ang kaluluwa ng tao ay binubuo ng isip at ng damdamin ng tao. Bakit po ipinagbabawal ng Diyos na kainin ng tao yan? O ayaw ng Diyos na gamitin ng tao ang kanyang isip at ang kanyang damdamin? Samantalang ipinagkaloob po yan sa tao. Tama po, ito ay nanggaling nga sa Diyos. At kailangan nating gamitin kung patungkol sa pisikal na buhay ang ating pong pag-uusapan. Sa ating pong pamumuhay dito sa lupa, kailangan nating gamitin ang ating isip para hindi po tayo mahirapan. At kailangan ding nating gamitin ang ating damdamin para mahalin ang ating mga minamahal sa buhay. Sa makatwid, hindi po pala doon ipinagbabawal ng Diyos na gamitin ng tao ang kanyang kaluluwa, kundi ito ay patungkol sa kaligtasan, patungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Saan po natin makikita ang mga salita ng Diyos at ang tungkol sa Diyos? Dito po sa banal na aklat na ating binabasa. Hindi po kaya ngayon ay lumalabas na ang ipinagbabawal na bunga, ito pala ay ang Biblia na binabasa natin, na kung papanong ipinagbawal ng Diyos kay Adan at kay Eva na huwag kakainin ang ipinagbabawal na bunga o huwag gagamitin ang isip at ang damdamin dito sa mga salita ng Diyos, dahil selyado ay ipinagbabawal din ng Diyos na buksan ito ng mga tao o huwag gamitin ng mga tao ang kanilang isip at ang kanilang damdamin patungkol sa mga salita ng Diyos. Pero ano po ang sinabi ng dyablo kay Eva tungkol sa ipinagbabawal na bunga? Kung ang sinabi ng Diyos, kapag kinain ni Eva yun ay mamamatay siya, ang tukso ng dyablo, hindi ka mamamatay. O hindi po ba ang katumbas ngayon ay para bang ang sinasabi ng dyablo sa mga tao, kaya mo namang buksan ang banal na aklat, nabubuksan yan, bakit hindi mo buksan at iyong basahin at iyong unawain? Kaya kung papanong si Eva, nang matikman niya ang ipinagbabawal na bunga, siya po ay nasarapan at ibinahagi niya kay Adan. Ganyan po ang nakita ng mga tao nang buksan ang banal na aklat, binasa, inunawa at nakitang napakaganda nga, tulad nitong tinatalakay nating John 3:16. Nang basahin ito ng mga tao at kanilang inunawa, nakita nilang napakaganda
dahil nakita nilang napakaganda nga pala ng kaligtasan. Dahil sa maliwanag na unawa ng tao ay naging madali ang kaligtasan. Kung kaya ito ay ibinahagi sa maraming tao at pinaniwalaan ng maraming tao na madali nga pala ang kaligtasan. Pero kung papano ang sinabi ng Diyos kay Eva, kapag iyong kinain, ikaw ay mamamatay. O kapag binuksan mo ang banal na aklat at iyong inunawa, ikaw ay mamamatay. Na napakaliwanag po nating nakikita ngayon nang dahil sa maliwanag na unawa ng tao sa tinatalakay nating John 3:16 ay napakadali ng kaligtasan. Kung kaya hindi na nila tatanggapin at babaliwalain na lamang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Makipot ang pintuan, makitid ang daan, kakaunti lamang ang nagnanais na makapasok doon. Kung kaya ang sabi rin ni Jesucristo, kakaunti lamang ang maliligtas. Hindi nga po pala lumilipas ang mga salita ng Diyos. Kung noon, nababasa nating ito ay ginawa ni Eva nang kainin ang ipinagbabawal na bunga, siya ay nasarapan, kung kaya ibinahagi niya ito kay Adan. Ang mga tao ngayon na sa pagbukas sa banal na aklat, inunawa ang mga salita ng Diyos, nakitang napakadali ng kaligtasan, kung kaya ibinahagi sa maraming tao. Pero kung papanong ang sinabi ng Diyos kay Eva, ikaw ay mamamatay kapag kinain mo yan, ganyan din ang inaasahan ng Diyos na mangyayari sa mga tao ngayon. Ganyan din po pala na hindi lumilipas ang salita ng Diyos, na ang maliwanag na unawa ng mga tao sa mga salita ng Diyos ay nagdudulot nga pala ng kamatayan. At ang tinutukoy po natin ay hindi physical na kamatayan. Kung papanong ganyan din po ang nangyari kay Eva nang kainin ang ipinagbabawal na bunga, ay hindi naman siya namatay. Sapagkat pagkatapos po noon ay nagkaanak pa siya ng marami. Kung gayon, ano pong klaseng kamatayan ang tinutukoy ng Diyos? Kung papanong nawala kay Eva at kay Adan ang kaligtasan nang kainin nila ang ipinagbabawal na bunga, ganyan din po ang nakikita nating maliwanag ngayon na nawala sa mga tao ang kaligtasan. Ganyan din po ang nakikita natin ngayon na sa maliwanag na unawa ng mga tao sa mga salita ng Diyos ay nawala ang kaligtasan. At ngayon po ay napatunayan pa na sa pagiging tuso ng dyablo, na hindi rin nga pala lumilipas na kung papaanong sa kanyang pamamaraan ay natukso niya si Eva. Ganyan din po ngayon, na sa ginagawang pamamaraan ng dyablo na hindi nga po pala lumipas, ay natukso niya ang maraming tao. Ganyan binigyan ng free will ng Diyos ang tao para siya ay magpasya sa kanyang sarili. Ano po ang nakita natin na nangyari? Nahiwalay sa kanila ang punong kahoy ng buhay. Yun pala ang tinutukoy ng Diyos kapag kinain nila ang pinagbabawal na bunga. Mahihiwalay ang punong kahoy ng buhay o mawawala ang kaligtasan. At itong naging mga salita ng Diyos ay hindi po lumipas sa ating panahon. Ngayon, muli na namang nagsalita ang Diyos, sapagkat ipinakita niyang ang katumbas pala ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ay itong banal na aklat patungkol sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ngunit nagsalita rin ang dyablo. Hindi naman yan selyado, nabubuksan yan. Bakit hindi mo subukang buksan? At kapag binasa mo, unawain mo at makikita mo
na napakaganda ng kaligtasan. Bakit hindi mo subukang basahin ng tao ang mga salita ng Diyos? Nakita niya na napakaganda nga pala dahil ang nakuha niya ay ang patungkol sa moralidad na napakasarap sa tao. At dahil masarap ang morality sa tao, sapagkat ito ay nakikita ng mata. Gayunmang ang Diyos ay misteryoso, ay naging kontento na ang tao at binaliwala na ang sinabi ng Diyos. At bilang patotoo dito ay ang sinasabi ng mga tao, kung nasaan ang maraming tao ay nandoon ang kaligtasan. Ginawang batayan ang dami ng bilang. Ngunit ano po ang binaliwala nilang salita ni Jesucristo? Nang sabihin ni Jesucristo, makipot ang pintuan at makitid ang daan. Kakaunti lamang ang gustong pumasok doon. Kung kaya kakaunti lamang po pala ang maliligtas. At patungkol naman sa malapad na daan, ang sabi ni Jesucristo, malapad ang daan patungo sa kapahamakan at maraming tao ang gustong-gustong dumaan doon. At bilang patotoo ni Jesucristo na bagamat ang iniisip ng mga tao, ang daan na kanilang pinuntahan ay ang daan ng kaligtasan, sa hindi po nila nalalaman, ito pala ay daan ng kapahamakan. Narito ang sinabi ng Diyos. Basahin nga po natin dito sa Kawikaan 14:12. Nandito po ang Kawikaan 14:12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sa ipinahayag ng Diyos na ang aklat ay selyado, marahil ang iniisip ng ibang tao, kung sakasakali kayang tatanggapin namin na ang aklat ay sarado, na siyang aklat tungo sa kaligtasan, paano na ang kaligtasan? Kami po ang magpapatunay sa inyo. Kami ang siyang buhay na saksi na magsasabing nang tanggapin namin na ang banal na aklat ay selyado. Doon nakita ng Diyos ang inaasahan niyang pagpapakumbaba sa mga tao at pagkatapos nagpakilala po sa amin ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan po natin ang patotoo ng kapatid. Ako po si Nelson Nalipio na taga Sasmuan, Pampanga, na ako po isang dating aktibong miyembro na kasama ng mga Baptist, umabot ng 13 years. At masasabi ko po sa aking sarili na ako po isang aktibong miyembro, sumasama sa mga ministry, kung saan kami pupunta, sa bundok, kung saan sa malalayong lugar. Dahil, kaya ginagawa ko yun ay dahil para sa Panginoon. Minsan, isang araw, meron pong malaking katanungan na dumating sa isip ko. Hindi po ako makatulog sa gabing iyon. Dahil, tinatanong ko po ang aking sarili kung ako ba'y talagang ligtas. Yun po ang laging sumasagi sa aking isip. Tinatanong ko po kung ako'y ligtas. Ang tanong ko po sa aking sarili, sino ba ang Jesus na tinanggap ko? Sapagkat ang paniniwala po namin, kami mga Baptist noon, pikit mo lang yung mata, iyuko mo lang yung ulo, at sumunod kang manalangin sa pastor na tatanggapin mo lang si Jesucristo bilang tagapagligtas, ay ligtas ka na. Ang malaking tanong na pumasok sa kaisipan, sinong Jesus na aking tinanggap? Kilala ko ba siya? Pwede ko bang ipaliwanag kung sino ang physical o spiritual identity ni Jesus Christ? Kaya ang Jesucristo ng aking tinanggap ay isang misteryosong Jesucristo. Hindi ko po siya talagang kakilala. Sa daming taon na pinangalagaan ko sa aking pagkabaptist, minsan isang araw, dumating sa punto na dumating yung katotohanan. Napakasakit ang nangyari sa akin sapagkat pinangalagaan ko ang katuruan ng Baptist sa loob ng 13 taon.
na lahat pala ng mga doktrina, mga pag-aaral ay napakalayo o masasabi kong wala sa katotohanan. Nang gabing yun natatandaan ko pa po na umiyak ako. Nalilito po ako, naliligalig, nababagabag. Kung bakit yung Kristong napag-aralan at namulatan ko sa Baptist ay ibang-iba yung talagang tunay na Kristo ng katotohanan. Kaya nang gabi pong yun pumasok po ako sa banyo. Akala po ng aking asawa nasisira na ako ng bait sapagkat pumasok po ako ng alas 2 ng madaling araw sa banyo. Umabot po ng alas 4 na hindi pa po ako lumalabas. Hindi po alam ng miss ko na ako umiyak. Inumpog ko po ang aking ulo. Sapagkat, ano ba ito? Sabi ko, tinatanong ko ang aking sarili. Sino po ba kayo talaga? Bakit po naguguluhan ako? Bakit iba po yung Kristong turo ng Baptist? At ngayon, iba yung Kristong nagpapakilala sa akin. Napakalaki po ng pagkakaiba. Kaya nang talagang umiyak po ako, nagdesisyon na ako sa aking sarili. Sinabi ko, Panginoon, sige po, suko na po ako. Ako po yung magpapakumbaba na. Sige po, tatanggapin ko po kung talagang sino kayo. Yung sinong Kristong sinasabi ng Biblia at yung Kristong sinasabi ng Baptist. Nagdesisyon po ako na iwan ko na yung katuruan ng Baptist na ang pagkakilala sa Diyos. Isang Diyos na may 3 persona. At yun po ang aking namulatan sa mga turo. Ang mga turo na itinanim ko sa aking puso't kaisipan na ang Diyos ay may 3 persona. Ang Ama, hindi siya ang anak. At ang anak, hindi siya ang banal na Espiritu. Isang Diyos na may 3 persona. Ang aking pagkakilala noon sa Diyos na ang Ama ay siyang nag-create, siyang naglalang, siyang lumikha ng mga bagay. At ang anak ay siyang nagkatawang tao, siyang magliligtas, ay siyang tagapagligtas. At ang banal na Espiritu ay siyang tagapagturo sa mga salita ng Diyos. Yun po ang malaking ipinaglaban ng aking sarili. Yun po ang doktrinang ipinaglalaban ko noon. Kaya nang dumating ang katotohanan, kung paano ko lalabanin yung katotohanan na ang Ama pala at ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisa. Pero ang tunay na Jesucristong dumating sa aking buhay, nagpakilala kung sino siya, siya pala ang Ama at siya rin ang Banal na Espiritu. Nung sinuko ko na ang aking sarili, parang doon pinadama ng Diyos ang kaligayahan sapagkat doon ko nakita ang tunay na pagpapakumbaba na yun lang pala ang pwedeng gawin ng tao na si magpakababa sa harapan ng Diyos at yun ang paraan ng tao para ang Diyos na dating misteryo ay magpapakilala kung sino siya. Ngayon po, ako po'y maraming taon na nawala na sa mga grupo ng mga Baptist. Subalit ngayon po ay nagpapasalamat sa Diyos at nagagalak na ako'y nakakapagpatuloy sa katotohanan at sa katotohanang ibibigay pa. At ngayon po ay nagkaroon ng maliwanag na pagkakilala kung sino ngayon ang ating Panginoong Jesucristo. Nakikita na po naming binubuksan ng Panginoong Jesucristo sa amin ang selyadong aklat. Kaya hindi na po kami papayag na ito ay mawawala pa. Di na ko papayag na mawawala pa sa katotohanan na aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilanggo sa maling katuruan kay payapa ng buhay. Ngayon
nilalagyan ang tunay na Jesus na siya ang Ama, banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo. Salamat, Panginoon, at pinili mo ako at itinurong landas tungo sa iyo.